Mag-reaction video tayo dito sa Senate hearing. Si Senador Jinggoy ang magtatanong ngayon. Ito yung hearing ni Senador Amy Marcos. Panoorin natin. I believe that Secretary John Vic said that these were untrue, that this was all fake news, that in fact his rights were honored, and in fact they provided an ECG which is above and beyond the usual practice. Yes, Senator Estrada, please. Thank you, Madam Chair. Let it be known Yan, magsasalita na si Senador Jinggoy Estrada. that I am not protecting or I am not defending anyone, much less the former president of the Republic of the Philippines, President Duterte, since I am an ally of this administration led by President Bongbong Marcos, and at the same time a friend of Vice President Inday Sara Duterte. Now, since you've been asking questions addressed to General Torre, may I ask General Torre, how did you think you had? Yan, magtatanong na siya kay General Torre. Si Senador Jinggoy Estrada, tatanungin na niya si General Torre. Did you handle the arrest of former President Duterte properly? Yes, sir. I do, sir. It's proper. It was proper. But when I saw the video, it was really, for me as a citizen of this country, it was really unbelievable. It was a very, very big disappointment. Because I can relate, General. Because when we were arrested, way back 2001, together with my father, the same thing happened. All right, we were in the wee hours of the morning. We were the policemen barged in our hospital room at the Veterans Memorial Hospital. They were arresting us. They wanted us to be transferred to another detention cell because after the May 1 siege, at ano sabi ng mga police? Kalad ka rin na yan mga yan pag ayaw sumama. At the same time, when I saw the video, parang nag-flashback sa akin yung ginawa ng mga kapulisan ng araw sa amin. At ang sabi mo, hihilahin ko yan, hihilahin ko yan. Is that what you said, General Torre? Hilahin niya talaga. Grabe yung ano niya eh. Sir, it's already all optics and tactics already because it's already... No, I'm asking you, did you say that? Hihilahin ko, hihilahin ko. Yes, sir. And I actually made good of it, sir. No, what prompted you to say that? Sir, I made good of it, sir. Sabi ko, sir, hihilain ko yan. And I went back to AS Medialdea, handcuff him. Bakit mga sinasabi? You know, your statements based on the video may reflect the PNP as an institution. Baka sabihin lahat ng ating mga kababayan, ganyan Ang ingay ng mga aso. pala yung mga pulis. Masyadong wala man lang respeto sa matanda. Talagang walang respeto sa matanda. Biro mo, 80 anyos na si PRRT. Tapos pagsalitaan mo ng ganon. Ay kung siya kaya maging 80 anyos, tapos gaganunin din siya. Sa isang dating Pangulo. Ganon din ang ginawa sa amin eh. Can you justify why you said that hihilahin ko yan? Nakita ko si dating Pangulong Duterte, di naman lumalaban. What prompted you to say that? Mr. Senator, respectfully, the threat of hihilahin ko na yan was not towards the president, the former president. Sinalo ka agad ni John Beck, Crimolia. Grabe naman. Nandoon ka ba nung sasaluin mo na ganyan na yung ni General Torre? Wala ka naman doon. It was ensued after a heated argument between his counsel and General Torre. In no way Kahit na yung abogado, hindi mo pwede pagsalitaan ng ganun kasi abogado niya yun eh. Ako mababang tao lang ako, wala nga akong pinag-aralan eh, pero sa tingin ko lang walang respeto yung pagkakaaresto kay PRRT. the former president threatened with bodily harm.
Yes, Who was addressing the sinong sinasabihan ni General Torre? Was it the lawyer or was it the former President Duterte? Lawyer, sir, Attorney Mijal Dea. And actually, sir, after that, I actually went back to him, placed handcuff on him after reading him. Hindi yan. Kahit na itanong mo kay Jean Pajardo na yan. Siya buntot ng buntot kay Tory. Alam niya na si PRRD talaga hilain ni Tory. His rights and arrested him for obstruction of justice. And after that, Alright. sir, I brought him to the bus and came back again. Obstruction of justice, wala namang ginawa si Mijal Dea sa'yo. Dapat kung sinaktan ka niya o ano man lang, wala man lang. Ikaw pa nga naghila kay kay Mijal Dea. Nakitang-kita ako tapos pusasad mo pa. And told Attorney Delgra he's next. And again, sir, I will reiterate with all credits goes to the former president because after he saw that I'm already very, very serious in bringing him to the plane, he said, "Okay, let's go." And I told Romy, the PSG, to just escort him, and he went voluntarily to the bus that brought him to the plane. sisingit lang ako Senator Jinggoy. Kasi binabasa ko rito yung standard operating Yan, ang standard operating procedure ng Philippine National Police binasa ni Ma'am Amy Marcos. ng PNP. Ang liwaliwanag naman no torture, no force, no violence, threat, intimidation, or other means to vitiate the free will to be used against the arrested person. Di the more so, yung mga kasamahan ng arestado. Sabi mo nga, ikaw na nag-admit forcefully. Talagang you used force. Bawal po yun. Ma'am, it is, I placed E.S. Mijal Dea under arrest for obstruction of justice. Sabi nga And- ni Senator Jinggoy, hihilain mo pa. Yes, ma'am. I did because I have to get into their heads to make them to make it very, very clear to them that we are already very, very serious of Tama loading nga. the president to Oo the naman, plane. General, pinapaliwanag mo, pero bawal ang paggagamit ng dahas, ng pananakot, Ma'am, ng just to be clear. intimidation, or any other means. Ang liwanag nasa kapulisan yan Just to be clear, operationally, there was obstruction of justice. It was the decision call of General Obstruction of justice, sabi ni Secretary Remulla, wala namang ginawa si Mijal Dea sa kay Tory. Ikaw naman. Torre to place him under arrest for obstruction of justice. Now let us separate what happened to the president. You're talking about Attorney Medialdea. Yes, ma'am. Paano yung iba? No one else was armed, ma'am. Yung attorney. No, wait. Yung abogado. If I may, Senator Amy. Yes. Madam Chair. Ayan. Sino yung kinaladkad nung isang pulis? Yung security na nakaitim. I think it was General Torre na hinila yung isang abogado. Dalawa yun yung abogado, hinila yung upuan, di ba? Tapos yung nakaitim na si Q, kinaladkad din. Si Attorney Delgra, sir, because he is next to be arrested, and because of that, the former President PRRD saw that I'm already that serious, and he said he prevented the situation from further deteriorating and escalating. So he said, "Let's go." Isn't he entitled to a counsel of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours, he was there. Oh. Can't he speak to his client? Bigla niya nalang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours, speaking to each Alright. other, sir. One more thing that I noticed in the video, no? Ang sabi ni PRRD, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya... Yan nga yung sinabi niya ni PRRD. Papasukin mo yung anak kong babae. Kasi yon ang abogado ko. Ang sinabi naman ni Tory, hindi ko papasukin yon. Tapos nagsalita ulit si PRRD na, ikaw, hindi mo papasukin yung anak ko. Tapos sabi ni General Tory, oo, ako sir, hindi ko papasukin yon. Papapasukin. Why not, General Torre?
That is a decision. That is a decision. That is my call, sir. That is my decision. Considering that Okay. he had already been assisted by 3 lawyers all throughout Okay. that time, sir. And gabi na ho yun, sir. The request was Ano? made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours General after Torre, ganito, the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President siya. Pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Eh ito, hindi pa nakakulong. Anak ito. Bakit hindi niyo pinapasok? Eh, maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney? In addition to the immediate family, the president also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi nyo pinapasok. Eh, abogado yun eh. Actually, sir, Exactly. first to answer the question of Senator Estrada, sir. I have told the president that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavored to do, and that's what happened, sir. Ano niya bibisitahin yung tatay niya? Sa Netherlands. Hindi naman dito tinray eh. Hindi naman dito kinasuhan eh. Sa ibang bansa eh. Oh, bakit hindi niyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niyo pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the My God. body Kahit who ano issued the warrant, mangyari, sir. Nasa batas yan. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente dahil naranasan namin Walang respeto si General Torre kay President Duterte. yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. Walang respeto ang mga pulis sa amin. Porket nawala na ba kami sa kapangyarihan, ganun na lang. Eh matanong ko naman siya, General, wag naman po sana mangyari, God forbid, sa pag sinapit ng ni President, pag sumapit ng ganitong sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yon sa kanya? I hope not. Sigurado, hindi niya gagawin kasi boss niya eh.